Ni Huba. O tinan mo yan, yung 50,000. Kasi ang ceiling po nito, 50,000 na sweldo. Ano po? Ang hulog, ang pinakatodo ay 2,750. Ang kaltas po sa sweldo mo niyan, 1,375. Kasi ang butal na 1,375 din, sasaluhin naman ng employer mo. Ay, tama-tama, dyan na si Doc Ish. Kausapin natin si Dr. Israel Francis Ish Pargas, ang tagapagsalita po and Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Doc Ish, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay. Opo, ano po ang naging aksyon natin dito kay Mrs. Yung kinikwento po namin kanina na ang asawa po'y namatay. Pero nung humirit na po ng sa PhilHealth ay wala po palang benepisyo. Anong nangyari? Yes, opo. Nung pong nakita natin yan at nabasa rin nga po natin because I think nag-viral po yung kwento, Opo. ay kagad-agad po yung ating opisina ay nakipag-ugnayan una dun po sa wife po nung ating pasyente. Dahil siyempre ang atin naman pong concern talaga kaagad-agad would be our member. So nakipag-ugnayan po tayo at kinausap kung ano talaga ang nangyari. At pagkatapos po noon ay at napag-usapan po yung mga next steps. Pagkatapos po noon, nakipag-usap rin po kami sa mga ospital kasi hindi naman namin alam ang detalye ng circumstances. So kinausap po namin yung mga ospital, especially po yung mga medical directors, and see at nagtanong kung ano ang mga nangyari din at kung ano ang kung ano po yung mga circumstances na nangyari, kung bakit ganun yung mga happening, no? So after that po, nagkaroon po ng mga agreement, of course. Right now, we're waiting for the papers to be submitted para po ma-evaluate po natin mismo yung ating dokumento noong pong claim at saka po nung pong pagkakasakit. Sa ngayon po, ang ating pong Pangulo ay makikipag-usap din muli doon po sa asawa ng ating pasyente para po pag-usapan kung ano pa po ang mga pwedeng gawin at kung ano pa po ang maitulong. Hinihintay lang po namin na ma-submit yung mga papeles para po ma-evaluate natin. So ano ang tulong na maibibigay natin sa kanya? Anong pwede ninyong i-alok? Kasi kung ang patakaran ay ganun pa rin, Dr. Ish, hindi nga talaga pasok dahil hindi umabot ng 24 hours yung confinement eh. But basically, Alvin, kung titingnan natin lalo na sa stroke, specific po sa stroke, mayroon tayong pinalabas na nung ito ay ating pinalawak nung 2023, meron tayo doon na polisiya na kung halimbawa ang pasyente ay mamamatay, sorry sa word, no? Kung halimbawa ay mamamatay in less than 24 hours, meron din tayo in less than 2 days, or after, meron po mga pakete na naka-assign. Siguro po ay hindi lamang gaanong napansin o nakita or hindi gaanong na-familiarize ang mga ospital or yung ospital kung kaya't hindi nila nabigyan ng benepisyo. Pangalawa po, meron tayong mga maaaring benepisyo na maibigay sa mga pangyayari na ganyan. Katulad po kung halimbawa na-resuscitate, so meron tayong mga resuscitation package. Meron pong doon sa kwento, meron din pong plano na i-transfer. Kung natuloy po ito, ay di sana meron din tayong transfer package. Plus, meron nga pong specific na nakalagay doon sa policy para sa stroke. So, upon evaluation lang po, titingnan natin yung mga circumstances para po may apply natin kung ano yung beneficyo na pwede talaga natin maibigay. Opo, so ibig sabihin parang mali yung interpretasyon ng Manila doctors? Is that what you're saying? Hindi ko naman po sinasabing mali, pero gusto po nating ma-evaluate kung ano yung nangyari. Pero doon po sa ating polisiya, meron po nakasulat, especially nga, sabi ko, ay para doon sa stroke. So para po maitama natin, kung merong na-miss out, ay may tama po natin. At yan naman ay ating ibibigay sa ating pasyente or sa ating member bilang kanyang benepisyo. Ang mangyayari na lamang po ngayon is, siguro dahil nabayada na yung bill sa ospital, it would be through a direct file na sa amin. At kung ano man yung benepisyo, ay doon na po sa miyembro or doon sa mga naiwan natin may bibigay. Kumbaga reimburse na lang? Opo, parang ganun na po yung mangyayari. Hindi na po siya deduction
but rather reimbursement. So may kailangan bang baguhin sa patakaran, Doc Ish? O sa palagay mo, sapat naman yung patakaran, baka na mislook lang o hindi lang napansin na may ganun palang provision din naman? Meron pong mga, may sapat na polisiya tayo, pero tama ka rin, Alvin. We need to do some policy reviews to make sure lang na, kasi sa mga ganitong pagkakataon natin, kapag nakikita na merong may mga gaps sa implementation, may inconsistencies sa healthcare providers natin, or pwede rin na merong irregularity na nangyayari. So, meron pa rin pong kinakailangan tayong policy review to make sure na mas naiintindihan ng pasyente, ng ating healthcare providers, at ng lahat po kung ano yung polisiya. So, ganun din, Alvin, siguro, ang maganda dito kasi merong ibang issue na nadudoon sa viral na kwento, katulad nung hindi na ilipat kasi merong hinihiling na deposit or something like 1 million, that. parang 1 million ata hinihingi. Kasi di ba Opo, parang may mga ganun. 4 naging So, 2. Opo, so sa mga ganitong pagkakataon ay ang parang light at the end of the tunnel is magkakaroon dapat ng mga ganito ngang mga review, magkakaroon din ng dapat mga pag-uusap ang mga ahensya para magkaroon ng tinatawag na whole society approach in making sure na yung lahat ng mga batas ay naipapatupad ng maayos para po yung ating mga kababayan ay nakukuha lahat ng benepisyo ng buong gobyerno pagdating sa healthcare system. Okay, one last po. Sabi mo, meron naman talagang benepisyo, no? Mali yung interpretasyon na wala siyang makukuha dahil less than 24 hours ang kanyang confinement. Anong benepisyo ang mapapalahagaya? Yun, 200,000 sinisingil sa kanya. Batay sa iyong pag-appreciate ng patakaran, magkanong mababawas dun sa 200,000 niya na bill o burado lahat ang 200,000 na yun, sakop na ng PhilHealth? Ay, hindi naman po. Hindi po natin yun po kasi case rate natin, pagdating sa medical treatment sa stroke, kung ito po ay yung tinatawag na infarct, ay around 76,000. Magkano? Kung ito naman po, 76 po, 76. yung 1,000 po, yung parang case para sa stroke. Kung infarct, kung ito po yung bleed, yung kaso sa kanya is hemorrhage is 80,000. However, yun nga po nangyari, hindi naman na kompleto yung treatment. So, hindi po yung buong case rate yung may bibigay sa kanya. So, titingnan lang po natin yung circumstances at kung ano yung mga services na nagawa during that time. Kasi, gaya na nabanggit ko kanina, may iba't iba tayong pakete. Kung halimbawa, bago po namatay ay nagkaroon ng resuscitation, so pwede po natin bigyan ng resuscitation package. Kung halimbawa naman po ay yun nga po, in less than 24 hours, at titingnan natin kung ano ang serbisyo. At siguro, kapag po na-evaluate natin at nakita natin yung mga papeles, pwede po natin kayo ma-inform kung ano talaga yung magkano mismo yung beneficyo na pwede nila makuha. Okay. Doc Ish, hindi ba uubra na pag ganyan na namatay yung pasyente? Siyempre, hindi naman natin pinagdarasal. Ano po? Hindi ba pwede na sagutin na ng PhilHealth lahat ng pending niya na gastos? Actually, yan po yung siguro, yan yung sinasabi ko kanina na pwedeng parte ng policy review, not just on the implementation and gaps and inconsistencies, but also to make sure and to see other perspective kung paano natin mas mapapaganda yung benepisyo natin. And kaya na nga sabi mo, meron kang suggestion, pwede natin siyang tingnan kung paano. Pwede rin naman na yung nabanggit dati na parang percentage. Kung halimbawa, hindi umabot ng 24 hours, kung pwede bang 50% of the package, ibigay natin. Kung may mga serbisyo na nagawa. So, yan po yung mga bagay na iti-take natin sa ating pagre-review ng polisiya. At saka bakit ganun pala kamahal yun, ano? Yung mag-opera ng utak. Yung, di ba, meron siyang brain hematoma. 4 million. Opo. Tapos sa isang ospital, 2 million lang. So ganun kalaking diferensya at ganun kamahal pala yung ganung klaseng operasyon, Dr. Ish? Well, medyo delikado at komplikado po kasi yung operasyon na yan dahil nagkaroon po ng pagputok
ng ugat sa ating brain, sa ating ulo, so kinakailangan siyang matanggal. No? So, ay yung pong pagputok na yun, hindi ko po alam ngayon sa ngayon kung saang parte ng brain. Kung ito'y sa ibabaw lamang, pwedeng sa ilalim, pwedeng sa loob, which will make it more complicated and tedious. So, hindi lang po yan dahil sa operasyon, but rather yun po mga gagamitin na instrumento, yung mga gamot na gagamitin and all. But, yes, basically medyo may presyo or may kamahalan siya. Pero kung tinuloy nila, halimbawa lumipat sila ospital, doon sila sa 2 milyon, magkano sa 2 milyon ang pwedeng sagutin ng PhilHealth doon? Yun po kasing, dahil nga sabi ko sa iyo, hindi natin alam yung site, kung saan, kung gaano kalalim, kung ano yung magiging operasyon, doon po sa ating range of benefits ngayon for the operations to remove yung pong hemorrhage na tinatawag ay nagre-range po sa ito sa operasyon lang sa around 73 to 108,000. Maliit lang. Tapos meron din po siyang proposal ngayon na pinag-aaralan namin to increase sa amount at yun po ay galing doon sa Society of Neurosurgeon. Pero yun po ay para doon sa operasyon lamang. Oh, maliit pala, Dr. Is. But anyway, thank you sa paliwanag. Ano po, have you reached out to the Mrs.? Nakausap niyo na po ba yung Mrs.? Doon pong weekend ay nakausap na po ng aming opisina sa National Capital Region. Pero ngayon pong araw na ito, or basta ngayon pong mga panahong ito ay binabalak po na kausapin din muli ang ating ng pamunuan, yung pong Mrs. para po mapag-usapan pa kung ano pa tulong na maaaring maibigay ng PhilHealth. Ano pa ba iaalok niyong tulong? Well, unang-una nga po, dahil hindi na po siya magiging automatic deduction, so kinakailangan po ng mga papeles para po ma-direct file sa amin, and we can actually facilitate those kung papayag po siya para po mas mapabilis natin yung mga proseso. So again, ito po ay tungkol din sa serbisyo na maibigay ng PhilHealth. O siya. Thank you, Doc Isha. Maraming salamat po sa pagsagot. Thank you po. Maraming salamat, Sir Alvin, at maraming salamat sa ating lahat. Mabuhay ka si Dr. Israel Francis Ish Pargas. Maliit lang din pala yung masasakop, kaya wala Ang rule na lang natin, bawal magkasakit. Kasi wala, mauubos ang pera mo. Sa totoo lang, pag kayo nagkasakit at hindi mo talaga pwedeng iasa lahat sa PhilHealth, hindi kalakihan yung makukover ng PhilHealth. Syempre, kung ano yung makukover, magpasalamat po tayo dahil meron. Pero mas malaki po ang kailangan natin hanapan ng pondo para sa kaya mahirap po magkasakit. Sa totoo lang, lalo pang mga emergency, Diyos ko, 4 na milyon. Magandang umaga sa iyo, Jet Mariano Capiz. Gising na. Ganon din si Ambassador Francis Chua. At sabi ni Mark Hernandez, ay may PhilHealth rep naman per hospital, di ba? Ay huwag natin sisihin ang ospital. Oo nga, Kaya parang ang dating sa akin kasi, parang mali yung interpretasyon. Kasi meron naman pala, kahit hindi umabot ng 24 hours ang pasyente dun sa ospital, meron naman palang benepisyo. Bakit ang pagkakaintindi ng misis, wala? Ano ba naman yan? Sabi ni Randy FD, Sir Alvin, nakakalito po kasi ang daming packages ng PhilHealth. Dapat straightforward po ang mga benefits. Pati yung mga ospital nalilito sa dami ng packages. Oo, pag sobrang dami na, Hindi, pero dapat meron talagang nakakaintindi niyan. Magandang umaga sa iyo, Ann Bustamante Calomarde. Ganoon din si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna. At si Dave Amalosa, gising na. Si Lolit Campanero, magandang umaga din sa iyo. Na pinapabati ang kanyang ng happy birthday ang kanyang pamangking si Miko Peko. Shout out Happy birthday. Ma'am Elsie Balion Florentin. Sino pa yung mga birthday dyan? Ilagay mo ngayon may mga birthday. Alam ko tatlong nag-birthday. Si birthday ng Abizon. Talaga nga naman. Happy birthday, Abizon. Happy birthday! Ni Papa Zam. Happy birthday! Rodel Zamora. Aming kasama si Rodel. Nel, happy birthday. Happy birthday! Birthday din ni Bon. Happy birthday! Bon! Talaga nga naman. Ang lagay, ganun lang, Bon. Ganon din si Ityan. Happy birthday, Christian. Happy birthday! Ityan de la Cruz. Writer po namin yan sa newsroom. Ba't ang dami nyo, Sabay-sabay kayong pinanganak? Hindi, iba-ibang taon. Oo, yung pinakamatanda dyan, si Abizon. Ilang taon na ba si Abizon? 50? May 50 na ba si Abizon, Camille? Easy. Wala naman siya dyan
Ang pinakabata dyan si Boon, siyempre, ano. Kasi payday nga pala ngayon, ano. Ay, teka muna, magko-commercial muna tayo. Sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy na natin yung mga pagbabalita. Kasi wala na tayong guest, eh. Pero marami pa news item hindi nababasa, eh. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy on a Monday! Gising Pilipinas! Good morning. Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen. Kwentong kanto, Ganyan-ganyan na nangyari sa akin. labagan ng komentaryo, Bakit ikaw ang gustong banatan? real talk, wala kang ligtas. Anong klase ka Sa 4 alas, RTV na kami. kasama sina Dr. Guido David, Anong ibig sabihin? Michael Fahatin, Seryoso usapan po ito, guys. Oh. Alan Herman, Masyadong maingay. at Ronald Llamas. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas. Hindi ba kayo sa Tuwing Sabado, 1:30 ng hapon, muling mapapanood, 10:00 ng gabi sa PRTV Prime Media. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan. Nagpagas na ba ang lahat? Ano man ang